Isa sa mahalagang paksa pagdating sa Bible prophecy ay ang katanungan, mga sangkay, kung maliligtas pa ba ang mga taong maiiwan sa rapture? Meron pa ba silang pagkakataon na maisalba ang kanilang kaluluwa sa araw na yun? Hello, what's up mga sangkay? This is me. I'm back for another vlog today. Huwag niyo pong kalilimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel, i-click ang bell at i-click niyo po yung all. At sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow niyo po yung ating Facebook page. Today mga sangkay, pag-uusapan po natin ang isa sa mga malalim na usapin pagdating po sa mga propesiya na nakasulat sa Biblia. Ang teorya na posibleng maligtas pa ang mga taong naiwan sa rapture. Ano nga ba talaga ang sinasabi ng salita ng Diyos? Ramdam na ng lahat mga sangkay na malapit na nga po talaga ang pagbabalik ng ating Panginoon para kunin ang mga mananampalataya. Ito ay tinatawag na rapture. May mga iba na nagsasabi mga sangkay na hindi daw po totoo ang rapture dahil ang salitang rapture ay wala sa English version ng Bible. Pero para po sa inyong kaalaman mga sangkay, totoo na wala po sa English version ang salita word na rapture. Pero ito ay mula sa Latin word na ang ibig sabihin ay raptura, rapturo, or rapeo. Na ang ibig sabihin mga sangkay, pagdagit o biglang pagkawala ng maraming tao. Ito kasi ang gagawin ng ating Panginoon sa lahat ng mga mananampalataya na sinasabi sa Biblia, sa isang kisap mata, tayo na ay kapiling ng ating Panginoong Diyos. Sa araw ng rapture mga sangkay, bubuhayin ng ating Panginoon muna ang mga patay na naglingkod sa ating Panginoon ng tapat. Saan mang lugar sila nakalibing o pinatumba, sila doon mga sangkay ay mabubuhay. At hindi po ito fairy tale, hindi po ito kwentong barbero. Ito po ay nakasulat sa Biblia. Susunod dito mga sangkay ay ang mga buhay na naglingkod sa ating Panginoon na dadagitin ng ating Panginoong Diyos at magkakaroon ng meeting in the air sa kalangitan. Magkakaroon ng salo-salo kasama ang ating Panginoong Diyos. At ang lahat ng mga naligtas sa araw ng rapture ay magkakaroon ng immortal body o tinatawag na glorified body. So kung gwapo ka ngayon, sigurado mas gwapo ka sa araw ng rapture kung ikaw ay maliligtas. At sa araw na yon, ang iyong katawan ay wala ng kasalanan, wala ng kamatayan, perpekto na. Ngunit pagkatapos mga sangkay ng rapture, sa mundong ibabaw naman nagaganap ang tribulation. Yung mga maiiwan ay makakaranas ng kapighatian sa mundong ibabaw dahil pangungunahan mga sangkay ni Antikristo o Antichrist ang tribulation sa loob ng 7 years na tinukoy po ito sa Book of Daniel. May mga Bible interpreters na naniniwala mga sangkay na wala na pong kaligtasan o wala na po talagang chance ang lahat ng mga maiiwan sa rapture. Pero mga sangkay, mayroon din naman pong mga naniniwala din na mga nakakapag-interpret sa Biblia o pagdating po sa Bible prophecy na may mga tao pa rin daw po na maliligtas during tribulation period. Ano nga ba ang magaganap sa tribulation mga sangkay? Malala po mga sangkay. Lahat na siguro ng maiisip mo ngayon na gulo sa ating mundo ay wala pa rin pong katumbas o wala pa rin pong makakapantay sa kaguluhan na magaganap sa mundong ibabaw sa araw po ng tribulation. Lalong-lalo na po pagdating sa Great Tribulation na kung saan ang galit ng ating Panginoong Diyos ay pupus sa mundong ibabaw sa lahat ng mga maiiwan sa rapture. Pag-aralan po natin mga sangkay ang interpretation ng mga naniniwala na may kaligtasan pa rin pagkatapos ng rapture. Sa Biblia, mababasa po natin na may mga tao pa rin lalapit sa ating Panginoong Diyos during tribulation. Ang 144,000 na mga Jewish witnesses na mababasa po sa Book of Revelation chapter 7 verse 4 ay mga Jewish believers. Isa sa katanungan mga sangkay na kung wala nang lalapit sa ating Panginoong Diyos sa araw ng tribulation o wala nang maliligtas sa araw na yon,
Then, bakit may mga taong pinugutan? Dahil po sa kanilang pananampalataya. Ayon po sa pahayag o Revelation chapter 20 verse 4, at nakakita ako ng mga trono at ang mga nakaupo doon ay binigyan ng karapatang humatol. Nakita ko rin ang mga kaluluwa ng mga taong pinugutan dahil sa pagpapatotoo tungkol kay Jesus at sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Hindi sila sumamba sa halimaw ni sa larawan nito, ni tumanggap man ng tatak ng halimaw sa kanilang noo o kamay. Sila'y nabuhay at nagharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. So makakasama sila sa araw, mga sangkay, ng millennial reign sa loob ng 1,000 years sa mundong ibabaw, na kung saan maghahari si Jesus Christ, magtatatag ng sariling gobyerno sa lupang ito, at ang magiging sentro ay doon sa Israel. So nakita, mga sangkay, sa Book of Revelation chapter 20 na may mga taong pinugutan dahil sa kanilang pagpapatotoo tungkol kay Jesus. Sila po ay nagpapahayag ng salita ng Diyos sa araw na yon. Hindi sila sumamba sa halimaw ni sa larawan, mga sangkay, nito. At sa araw na yun, mga sangkay, magkakaroon po ng isang panibagong sistema sa ating mundo, na ang sistemang ito maganda naman sana, pero may twist dyan, mga sangkay. Ito ay ang tatakan ng 666 o number of the beast. Ang purpose sana nito ay para sa seguridad ng lahat ng tao sa araw na yon. Subalit ang twist, mga sangkay, lahat pala ng matatatakan nito ay wala ng kaligtasan. Subalit sa araw na yon, mga sangkay, nabasa po natin sa Biblia na may mga taong ipaglalaban ang Diyos kahit hindi sila nakasama sa pagbabalik ng ating Panginoon o sa araw ng rapture. Hindi sila tumanggap ng tatak ng halimaw mula sa kanilang kamay o noo, at sila daw po ay makakasama sa araw ng paghahari ni Jesus Christ sa mundong ibabaw. May iba na nagsasabi, mga sangkay, na ito daw po ay mga Hudyo o mga Israelita. Pero ayon naman po sa mga naniniwala, mga sangkay, sa teorya na ito ay para sa pangkalahatan, hindi lamang sa mga Jewish o mga Israelites, kundi sa lahat ng tao na sa araw ng tribulation, hindi sila susunod sa kagustuhan ni Satanas. Sila ay pahihirapan, sila ay dadanas ng grabing kapighatian. Isipin nyo na ang lahat ng kasamaan na po pwedeng mangyari sa atin. Mas malala pa rin ang magaganap sa araw na yun kung papaano ni Antichrist papasunurin ang lahat ng tao. At sa araw na yon, isa sa tatamaan talaga na pinakamalala ay ang mga Hudyo o mga taga-Israel. Isa rin daw po sa patunay, mga sangkay, na isang scripture mula po sa Biblia ay ang nakasulat sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 9 hanggang 11, kung saan, mga sangkay, may mga tao na dadayain ni Satan sa araw na yon. Itong si Antikristo ay magpapakita daw po ng napakaraming mga milagro para ma-deceive ang mga taong ito at sumunod sa kanya. Na ang ibig sabihin lamang, mga sangkay, may mga tao pa rin daw po na sumusunod sa ating Panginoon kahit hindi sila nadala sa araw ng rapture at ipinaglalaban ang salita ng Diyos. At ayon sa Biblia, paglitaw ng suwail, taglay niya ang kapangyarihan ni Satanas. Gagawa siya ng lahat ng uri ng mapanlinlang na mga himala at kababalaghan. Gagamit siya ng lahat ng uri ng pandaraya sa mga mapapahamak dahil ayaw nilang mahalin ang katotohanan na makakapagligtas sana sa kanila. Dahil dito, hahayaan ng Diyos na sila'y malinlang ng espiritu ng kamalian at maniwala sa kasinungalingan. So maraming tao, mga sangkay, ang mapapaniwala ng dyablo at that time, kung kaya't buong mundo mapapasunod ni Antikristo. Ibig sabihin lamang, mga sangkay, matindi daw po ang pangungumbinsi ng Antikristo sa lahat ng mga believers na naiwan at that time. Idi-deceive ni Satanas ang marami sa mundo sa araw na yon. Isa pa, mga sangkay, sa view ng mga naniniwala na may kaligtasan pa rin ang mga taong maiiwan sa rapture kung malalampasan nila ang grabing hagupit ng kapighatian sa araw na yon, ay mababasa po natin sa Book of Revelation chapter 6 verse 9 to 11. Ayon po dito, at nang binuksan niya ang ikalimang selyo, sa ilalim ng dambana, nakita ko ang mga kaluluwa ng mga taong napatay dahil sa salita ng Diyos. At dahil sa patutuong taglay nila, sila ay sumisigaw ng malakas na nagsasabi, "O Panginoon, ikaw ang banal at totoo. Hanggang kailan mo hahatulan ang mga taong naninirahan sa lupa at ipaghihiganti ang aming dugo?" Binigyan ng maputing kasuutan ang bawat isa sa kanila. Sinabi sa kanila na magpahinga muna sila ng kaunting panahon hanggang ang bilang ng kapwa nila alipin at mga kapatid na papatayin ng katulad nila ay
maganap. Ito daw po ay sa araw ng tribulation. Mga taong nakipagbaka sa salita ng Diyos, bagamat daw po sila ay naiwan sa araw ng rapture. Ang kanilang dugo ay sisigaw sa ating Panginoon. Hihingi ng tulong para sa paghihiganti dahil sa kanilang paniniwala at pananampalataya sa Diyos sa kabila po ng paghahagupit ni Antikristo sa araw na yon. Ayon sa mga naniniwala na may kaligtasan pa ang mga maiiwan sa araw ng rapture or magkakaroon pa ng second chance, matinding survival ang magaganap sa araw ng Great Tribulation. Ang pinakamalala mga sangkay na kaganapan pagdating po sa tribulation period bago po ang pagbaba ni Jesus Christ sa araw ng Battle of Armageddon. Maraming tao ang pahihirapan, magaganap ang grabing kalamidad. Isa sa mga nabanggit dyan, mga sangkay, maraming tao, bilyong-bilyong tao ang mamamatay sa araw na yon. Ang mga tubig ay magiging kulay dugo. Magkakaroon ng mga malalakas sa paglindol na hindi pa nararanasan ng mundo. At sa araw na yon, mga sangkay, hahanapin ng tao ang salita ng Diyos. Subalit ang kanilang kalaban naman dito ay ang dyablo. Hindi basta-basta ang kanilang dadanasin sa araw ng Great Tribulation. At ang mga nabanggit kong kapighatian na magaganap sa ating mundo sa vlog natin ngayon ay ilan lamang sa mga magaganap. Kung babasahin mo ang Book of Revelation, mababasa nyo po dito, mga sangkay, ang katakot-takot na mangyayari sa ating mundo. Ito lamang mga sangkay ay mga teorya. Hindi po ito kasama sa gospel. Ito ay teorya sa araw ng tribulation o sa araw ng pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Maraming mga Kristiyano ay may kanya-kanyang view pagdating dito, mga sangkay. Yung iba naniniwala na wala ng kaligtasan ang mga taong maiiwan. Yung iba naman naniniwala na ang kaligtasan sa araw na yon ay open pa rin sa lahat. Subalit, matinding kapighatian na magaganap. At napaka-imposible na makasurvive ang mga tao sa hagupit ni Satanas sa araw na yon. Kung kaya't may iilan lamang, mga sangkay, na makakasurvive. Ito ay mga teorya lamang, mga sangkay. Huwag po tayong maging dogmatic. Maging bukas lamang po tayo. Ang mahalaga, may personal relationship tayo sa ating Panginoong Diyos. At pinaghahandaan po natin ang araw ng kanyang pagbabalik. At kung ako sa inyo, mga sangkay, mas paghandaan po natin ang pagbabalik ng ating Panginoon sa araw ng rapture. Paghandaan po natin spiritually. Wag na nating hintayin pa na mapasama po tayo sa araw ng Great Tribulation. Ngayon pa lang, ayusin po natin ang ating relasyon sa ating Panginoong Diyos. Po ang inyong opinion sa ating napag-usapan ngayon? Comment down below. Huwag niyo pong kalilimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel.